Ito yung ating aabangan. Magiging matapang ba, seryoso, at makapangyarihan ang fact-finding na binuo ng Office of the President o mas kilalang ICI, Independent Commission for Infrastructure Investigation. Yun po yung ibig sabihin niya doon sa mga flood control project scam na bilyong-bilyong pera ang nawala na pag-aari ng taong bayan. Kaya ko po tinatanong ito kasi ito na po yung pinakahuli na independent body na binuo ng Pangulo para panagutin ang lahat ng dapat managot at mabigyan ng hustisya ang mga mamamayang Pilipino na may-ari ng pera. Kaya natin itatanong na may tapang ba ito? Mayroon ba itong sapat na kapangyarihan? Ito ba ay saan makakarating? Kasi limitado yung authority na ibinigay. Subpoena power lang po ang kanilang hawak sa investigation. Walang contempt power. Walang arrest power. Walang prosecution power. Ang kanila ay recommendatory lang. Magre-recommenda lang sila before DOJ, Department of Justice at Office of the Ombudsman sa aking pagkakaalam. Ganon. So ang tanong, ano ang gagawin ng Ombudsman at saka ng DOJ? Under the law, meron silang sariling authority to investigate, to prosecute, and filing the cases against any personality involved sa korupsyon before Sandigang Bayan. Kung ito rin po ang kapangyarihan na ibinigay sa Independent Commission, hindi kaya parang redundant, nagkapatong-patong lang. Ang aking po kasing inaasahan, di naman tayo nagmamagaling, idea lang ito. Dahil tayo nagmamalasakit sa pera at mamamayang Pilipino. Lahat naman tayo entitled dyan. Kung ikaw ay Pilipino, dapat magmalasakit tayo. Dapat merong kakaibang authority at kapangyarihang ibinigay. Sa ngayon po, sa ilalim ng Executive Order number 94, para mabuo ito ng Office of the President, pakpahinding lang. Para natatandaan ko yung yung August 21, 1983, former Senator Ninoy Aquino assassination. Di ba pang-finding committee lang ang binuo noong mga panahong yon? Anong nangyari? Nalaman ba natin kung ano ang totoo? Lumabas ba ang katotohanan? Nakulong ba ang tunay na may sala o mastermind? After ilang dekada na? Matagal na, 1983. Anong ibig sabihin yan? 47 years? O 48 years? Ano nangyari? Wala naman. Hindi natin alam. May kanya-kanya tayong opinion at interpretation kung sino ang mastermind at kung sino ang gumawa noon. Hanggang doon lang. So ito sanang fact-finding committee o independent commission na binuo ng Office of the President para mabigyan ng hustisya, hopefully, ang pera ng bayan sa graft and corruption. Iba ito kaysa doon sa 1983 issue. Meron kayang kahihinatnan dito? Yan ang tanong. Sana meron. Kasi taong bayan ang naghahanap ng katarungan. Ngayon ay binuo nga ni retired Justice Andy Reyes Jr., Rosana Pajardo ng private sector, certified public accountant, former secretary, Roy Singson ng DPWH, at Mayor Magalong ng Baguio City as senior advisor. Sila po yung pinagkatiwalaan. Maibigay kaya nito ang hinahanap ng taong bayan? Maramdaman kaya ng taong bayan ng tunay na hustisya, katarungan tungkol sa kanilang perang nawala at malinaw na napunta sa mga contractor, district engineer, DPWH official at mga politiko until now? 18 o 20 lang ng mga congressman ang nabanggit at 2 senador na pinagdudahan na sina Jinggoy at saka si Joel Villanueva at Estrada. Wala pang iba. Isasalang ba? Kaya bang ipatawag ng independent commission ang mga personalidad na ito? Nagtatanong lang tayo. Okay? Ilang congressman o ibang congressman
Naku, ganon. Walang tiwala kay Mayor Magalong. Tapos ngayon, senior advisor ng ICI. Paano yan? Walang tiwala dahil ang kanilang tingin ay parang pro-Duterte raw. O yung magunita, binanggit na natin, sinabi ni dating Senador Trillanes, duda sila dahil meron daw pinipili na pangalanan si Magalong. Hindi lahat. Congressman lang ang kanyang dinidiin, pero wala daw sinabing senador. At yung mga pro-Duterte ay ayaw daw isabit ni Magalong. Antindi ng akusasyon ni Trillanes. Kaya yung ilang mga kongresista, hindi natin masisig, ganyan din ang pananaw. Na medyo malabnaw, medyo malabo ang kanilang tingin sa gustong mangyari ni Magalong. Ganun pa man, membro na siya ng Independent Commission, ay tingnan natin. Yan po yung mga butas, mga issue na nasisilip against Magalong. Sana hindi madamay yung ICI. Sana hindi madamay yung kabuuan ng Independent Commission. Kasi hindi man natin kilala si Justice Reyes at saka si Rosana Pajardo at si Singson kilala natin dahil dating Public Works Secretary. So sana yung tatlong yun ay hindi madamay sa kung anong merong kredibilidad sa ngayon itong si Mayor Magalong bilang senior advisor ng investigation team. Yan po yung dapat nating abangan. Kailangan kasi maging productive, maging kapanipaniwala, walang pipiliin, walang puproteksyonan, lahat pangalanan na merong ebidensya na magpapatunay sa flood control infrastructure scam. Scam ito. Ninakawan tayo, inabuso tayo ng mga kung sino-sino dyan. Sana ilabas lahat ito, mga kompletong pangalan with evidence at kasuhan. Kumpiskahin ang kailang kayamanan, kasuhan at ipakulong. Yan ang tunay na hustisyang gustong makuha nating lahat ng mga Pilipino may-ari. May trabaho tayo o wala, sino man kayo, basta kayo Pilipino dito at sa abroad, kayo po ay complainant dito. Huwag nating pag-usapan kung kayo ay Marcos loyalists, Marcos followers, Duterte supporters, DDS, o independent ng mga Pilipino. Huwag natin pag-usapan yun. Basta pera ng mamamayan, lahat tayo may karapatan. Lahat tayo may ari niyan. Kaya lahat tayo dapat mabigyan ng hustisya. Ganun po ang dating. Hindi pwedeng iisang sektor lang ang maiipit at mayroong kakampihan. Delikado yan. Ayaw kong pangunahan, kaya kailang pinapaalala ito, hanggang paalala lang tayo. Wala akong authority kung anong dapat gawin. Ang atin dito, idea lang, suggestion lang, opinion lang. Lahat tayo entitled doon. Maging bukas ang ating kaisipan sa totoong katotohanan, hindi kampihan. Huwag nating kampihan ang mali. Ang kampihan natin ay ang tama para sa nakakarami. Please like and share.